Diyos, inassume nila na kahit na anong gawin nila, God will protect them. They assume na bibigyan sila ng proteksyon ng Panginoon kahit hindi sila faithful to Him. And you know po, hindi lang naman sila yung nag-akalang ganun. If you go to Lamentations 4:12, pakita niyo susunod. The kings of the earth did not believe, nor did any of the peoples of the world, that enemies and foes could enter the gates of Jerusalem. Even yung mga kapitbahay ng Jerusalem, meron na silang, may reputasyon na po yung Jerusalem na meron silang Diyos eh. Malakas yung Diyos nila, hindi sila masisira. They all assumed that. And yet, nung dumating yung Babylon, nasira yung kanilang mga gates. Napasok yung syudad nila na naisip nila na never mangyayari. Now, that's very uncomfortable. Why? Kasi meron tayong idea na, di ba God remains faithful even if we are faithless? Sino pa sa'yo nakarinig na? Oh, God will remain faithful even when we are faithless. May nakarinig na po ba ng gano'n? Yes. Most of us have heard that. Huwag mo man napakita yung verse ha. Some of us, we get this from 2 Timothy 2:13. Yung verse na yon, it says, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Most people, tingnan nila yung verse na yan, isip nila, ay, tingnan mo ang bait ng Panginoon na kahit na ang mga tao ay hindi tapat sa Kanya, kahit na magbulakbol tayo at gawin natin ang lahat ng gusto natin, hindi natin siya sundin, wala tayong takot sa Kanya, mamahalin pa rin niya tayo. Tama ba yun? May obligasyon ba ang Panginoon sa mga taong hindi tapat sa Kanya? Pero pag ikaw, hindi ka sumunod sa Panginoon, tapos nagkaroon ka tapos nasira yung buhay mo, bakit Lord? Bakit? Grabe Pero I want you to understand, this verse has been taken out of context. It is not true that God is faithful even if we are faithless. That's not the right thing. This is not the verse to think that. Basahin ko po yung kabuuan ng scripture na to Pakinggan niya. If we died with Him, we will also live with Him. Pakinggan niyo Kung tayo ay willing mamatay kasama ng Panginoon, tayo mabubuhay kasama niya. Get it? Get it? Amen. Sabi niya, if we endure, ano mangyayari? We will also reign with Him. Paano kung hindi tayo mag-endure? Hindi tayo willing magtiis, hindi tayo willing sumunod, maging tapat sa Kanya. Mag-reign ba tayo with Him? Not No. with Him. Why? Kasi may if nga, di ba? If kung. Yun yung Tagalog ng if, right? Yes. What else? If we disown Him, ano gagawin niya? He will disown also. So kung hindi daw natin kilalanin ng Panginoon, hindi niya tayo kilalanin. That's the verse right next to the verse that everybody wants to quote. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Guys, I want you to understand this. Base dun sa mga verses before that verse, God is faithful. He is not faithful to unfaithful people. He is faithful to Himself. Hindi nagbabago ang mga aksyon ng Panginoon base sa aksyon ng mga tao. Hindi siya mabait kasi mabait tayo. Mabait siya dahil mabait siya. Ang gawain niya ay nakabase sa salita niya. Ang Jerusalem, pinarusahan niya, pero hindi niya sila kinalimutan ng forever. Not because mabait sila o hindi. But because nag-promise ang Panginoon sa kanila. Do you understand? Do you see? Amen. God is faithful to Himself. God is faithful to His word. So do not use that verse. Nasabihin mo yung sarili mo, okay lang na hindi ako tapat sa Panginoon. Tapat rin naman ang Panginoon sa akin. How dare you? How dare we? They thought, yung Jerusalem, they thought na religious naman sila enough. Doon pa sa Lamentations 4, ang minention is yung mga pinaka-religious na tao. Sino po yung
ngayon? Yung mga propeta at yung mga priests. Kasi ang belief po nila na kung ikaw religious enough, ma-earn mo yung favor ng Panginoon. Okay? Kung gawin mo yung tama, you can earn yung favor, yung blessing ng Panginoon. But guys, Lamentations 4:13, God exposes na kahit na mga religious sila, they shed the blood of the righteous. Anong pinagkaiba? May pinagkaiba ba ang religious sa righteous? Pwede ka bang maging religious pero hindi righteous? No. Oo. Di ba? Pwede kang pumunta ng simbahan pero you are a wife beater at home. Pwede. You can be the worship leader pero you are unfaithful to your husband. Pwede. Di ba? You can give your tithes pero yung nangangailangan hindi mo tutulungan. May mga religious na hindi righteous. Ito pong church natin, we like to tell people, we do these things not out of religion, but out of our relationship with God. Because mahal natin siya. Because minahal niya tayo. Hindi para mahalin tayo ng Panginoon. But, I want you to understand na, so itong mga tao na to, nagpapanggap sila na kilala nilang Panginoon, pero yung gawa nila was exposed by the Lord. And so the Lord humbled them. When you read Lamentations 4, anong nangyari doon sa mga religious, sa mga prophets, sa mga priests first? Naging mga blind daw sila, parang umugot-ugot sila doon sa syudad nila. Some of them, they were defiled with blood. Ito yung description ng mga nangyari. Ito pa yung nangyari sa kanila. And tinuring silang mga madumi, mga unclean. Alam niyo po, ito po yung mga tao, noong time, sa Bible times, yung mga matataas sa city, yung mga religious people, ito po yung mga tao, mababa yung pagtingin nila sa kanila. Do you remember yung, di ba sa New Testament, si Jesus, marami silang na-encounter ng mga lepers. May ketong. Gusto ba lang, ay may ketong ka, hello, welcome, ganyan. Ganyan ba turing sa kanila? Ay bulag ka, ay welcome ka dito. Hindi po, di ba? Ito po yung mga tao na hindi welcome pumunta sa kanilang simbahan. Because they thought na kung ikaw ay bulag, ikaw may ketong, kung yung mga babae nga na nagdudugo, hindi sila allowed to go to church. God was showing them, walang kwenta yung mga ritual niyo. Sabi po ng Lamentations 4:16, the Lord Himself scattered them. Yung mga priests, yung mga prophet. He no longer watches over them. Napaka-tindi po na warning sa atin to. Some of us may think na coming to church gives us religious clout. Parang octopus card na lalagyan natin ng bayad. Di ba? Ay, pumunta ako ng church, toot! Nag-give ako ng tithes,